Hi guys! Tingnan nyo, may ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo yung weather ngayon, no? So, kaninang umaga, pagising namin, ang lakas-lakas ng ulan. Ba? So, ngayon, tingnan nyo, papakita ko sa inyo kung anong weather ngayon. Oh, diba? Ang araw-araw na ngayon. Ang araw-araw. Clear na yung sky. Diba? Parang hindi umuulan kanina. 'Di ba? Tingnan nyo. 'Di ba? Ang galing talaga ng weather dito sa Canada, no? Or in particular dito sa amin kasi hindi mo talaga masasabi. Eh no, tinan mo, ang liwa-liwanag. Pero kanina ang dilim-dilim, umuulan. Alam mo hindi natitila yung ulan, 'di ba? Nakakatuwa lang ano. Pero masaya na rin ako sa weather dito kasi hindi sobrang init. Sa summer, darating talaga, mainit talaga. Pero hindi the whole year mainit. 'Di ba? So, okay yung weather. Gusto ko yung weather. Gusto ko yung medyo malamig. Malamig yan. Hindi sobrang init. Yan. So, mas okay ako sa malamig kaysa sa sobrang init. So, yun, perfect na perfect. Sige, bye guys. Later ulit. Hi guys, good morning. Pangalawang araw na naman ang day off ko. So, ngayon, kahatid ko lang sa anak ko. So, hinatid ko yung anak ko sa school. And then, after that, pag uwi ko sa bahay, maglalaba ako. So, maglalaba na ako ngayon. Sasama ko kayo sa paglalaba ko. Sige, see you later. Hi guys, good morning. So, ngayon naman, maglalaba naman kami ngayon na aming mga labahin. So, sasama ko kayo kung saan kami naglalaba dito sa aming lugar sa Canada. Yan. Laba namin, ito lang. Kasi, once a week kami maglaba. So, depende. Ngayon kasi, is hindi na ganun kalamig. So, hindi na namin kailangan gumamit ng maraming damit. 'Di ba kailangan mag-layer and layer ka ng damit kasi malamig. So, ngayon kasi spring na, hindi na ganun kalamig. Di tulad nung winter. Mas konti yung labada namin. Kasi nung winter at nung fall. Yan. So, mamaya ulit. So guys, dito kami naglalaba. Shared laundry area dito. So, lahat na nakatira dito sa aming community, dito naglalaba. Yung iba may sariling washing machine, kaya hindi na kaya pumunta dito. Pero kami, wala kaming sariling washing machine. Hi guys! Kamusta na kayo? So, kagagaling lang namin dun sa laundry area namin dito sa kung saan kami nakatira. So, ikakwento ko lang, no? Kaya kami doon naglalaba kasi wala kaming sariling washer and dryer or washing machine. So, doon muna kami naglalaba pansamantala kasi before, doon sa dati namin tinitiran na basement, nakikishare kami doon sa owner ng bahay ng washer and dryer nila. So, hindi na kami nagbabayad. Basta may sarili lang kaming sabon, fabric softener. Pero dito sa ngayon namin tinitiran, no, meron kaming shared laundry. So, yung mga nakatira dito, doon kami naglalaba. Meron din namang mga nakatira dito na may sariling washer and dryer. So, hindi na nila kailangan, 'di ba? Kasi kami, ang nasa isip namin is nagre-rent lang kami. So, naisip namin na hindi naman namin kailangan munang bumili ng washer and dryer. Tsaka mahirap din pag naglipat, dala-dala mo rin yun, di ba? So, magbabayad ka pa para lang i-transfer yun sa bahay, no?
So, iniisip namin na pag may sarili na kaming bahay dito, saka kami bibili ng washer and dryer namin, no? So, for the meantime, dun muna kami sa shared laundry. Tapos, yun naman is, ang bayad namin doon is $1.50. Yung bayad namin. Kada cycle. So, 150 sa washer, 150 sa dryer. Tapos, mura na yun kasi sa labas, natin nung nagpa-laundry kami, sa laundry shop, at I think ang isa washer yata, nasa $3. $3 ang isang round ng wash. So, yung dryer, mas mahal yata ang dryer. $3 to $5 kada cycle. Ilan yung damit namin, di ba? Hindi naman, dati kasi ang ginagawa, kung once a week lang kami naglalaba, ilang washer at ilang dryer yon. So, mas mahal sa laundry shop sa labas compared dito sa aming shared laundry. So, dito na kami naglalaba. At saka mas malapit, di ba? Tsaka nga pala guys, yung ginagamit dito na sabon, mostly is yung liquid na sabon. Kasi sa Pilipinas, di ba, usually ginagamit natin yung powdered na sabon, powdered na laundry detergent, no? So, dito naman sa Canada, mostly liquid detergent ang ginagamit kasi yun yung mas prefer ng mga washer. Mayroon silang tinatawag na HE. Hindi ko alam kung sa Pilipinas may HE rin na klase ng washing machine. Yung kagaya nito, yan nakalagay. Etong sabon na to para sa mga HE na machine. So mayroon silang ganon. Kailangan ang gamitin mong sabon is may nakalagay na ganito, HE. So, siguro type yun ng washing machine, ano? At meron siyang certain type of laundry detergent na kailangan mong gamitin. Mostly liquid ang binibili namin. Pero ito, nung nabili ko, nakita ako sa ano to parang naka-promo kasi siya. So, ang pangalan ng brand is True Earth. Tapos, siya, eco-friendly. Yan, kasi ang gusto nila, malesen yung waste ng mga container. Di ba ang laundry detergent containers nakalagay sa malalaking galon. So, gusto nilang malimit yon kasi sobrang dami ng waste na ganon. So, ito, pag nakuha nyo, isa lang siyang strip na ganyan. So, wala. Tapos, itong lagay nila is made of paper. So, marirecycle din to. So, ang instruction nila, ang isang strip nito, dalawa kasi to may hati sa gitna. So, ang strip nito, isang cycle na ng laundry. Ganyan. Kasi concentrate siya. So, kung gusto mo, pwede mo naman dagdagan, pwede mong gawing dalawa na kagaya nito. Pero, ang ginagawa ko dalawa para sure. Tapos pinipira-piraso ko. Ipipira-pirasoin ko ng maliliit. Kasi ang nangyayari nga lang dito is, kapag hindi mo siya pinira-piraso, nag-melt siya, nandun lang siya sa iisang part ng damit. Kunyari, nilabahan ko to. So, habang nilagay ko tong laundry detergent na to, naka-stack lang siya dito. Pagkatapos laban, naka-stack lang siyang gano'n. So, hindi siya nag-cycle. So, ginagawa ko, pinipira-piraso ko siya ng maliliit para hindi siya dumikit sa mga damit, tsaka mag-melt siya agad. Yung asawa ko, mas prefer niya yung liquid. Pero, tinatry ko kasi na maging earth-friendly yung mga ginagamit namin. As much as possible, pero 'di ba, hindi naman natin maiiwasan na gagamit pa rin tayo ng mga kagaya ng liquid laundry detergents na nakalagay sa mga galon, 'di ba, ng mga plastic straw, 'di ba? Plastic straw, plastic bag, 'di ba? Hindi siya mai-eliminate agad lahat, pero as much as possible, 'di ba, kung kayang i-lessen, 'di ba, yung mga waste, doon tayo dapat sa pag-less ng waste kaysa pagdagdag ng waste, hindi ba? Kasi para sa future ng earth 'yun, 'di ba? Para sa future ng ating mga anak, 'di ba? Lalo na yung mga anak nating maliliit, 'di ba? Paano na lang kung puro waste na yung earth, 'di ba? Ginawa to ng Diyos para tirahan ng mga tao. So, bakit natin sisirain, bakit natin dudumihan, hindi ba? But it's our responsibility na pangalagaan yung ating earth, yung ating kalikasan. Saan man tayo, nasa Canada man tayo, nasa Pilipinas tayo, di ba? That is always important, kahit saan sa buong mundo.
So, yun yung isa sa mga goal ko rin. Medyo mahirap siya gawin, pero at least unti-unti, di ba? Nandun na tayo. So, paano guys, yun muna ang kwento ko ngayon. No? See you later ulit. Bye! Nangkat na sa taas ako. Hello guys! Babalik ulit kami sa laundry. Kasi tapos na yung winash namin doon sa washer. 30 minutes lang kasi yon. Tapos, ililipat naman namin siya sa dryer. So, balik ulit kami. So, pagkatapos namin ikuhanin sa washer at dilipat sa dryer, so, i-on na namin. Tapos, for 1 hour yun, 60 minutes. Pwede rin 70 minutes. Pwede kang mag-add pa ng 10 minutes kada cycle para kung gusto mo tuyong-tuyo. Para pagdating sa bahay, titiklopin na lang. So, yun. Convenient naman siya. So, ayun na. So, aantayin na lang namin ng 60 minutes, babalik ulit kami. So, meron pala kaming ginagamit na card dito. So, ito, ayan, hindi ko na ipapakita. Yung ano. Yan. So, ito yung niloloadan namin na card. Reloadable siya. At saka reusable laundry card. So, binigay sa amin to nung landlord namin. Ayan. So, ito, niloloadan na lang namin siya every month. $20 to $25 a month. So, depende kasi kung gaano kakadalas maglaba, di ba? So, pero kasya naman yung $20 sa isang buwan. So, yun, niloloadan lang namin to, itatap lang namin doon sa washer, sa dryer. So, automatic na yun, mag-i-start na yung machine. Mag-i-start na siya maglaba. So, ayun guys, babalik na lang ulit kami after 60 minutes. So, usually, ang sa ngayong araw, ginamit lang namin is 2 washer and 2 dryer. Pero minsan, lahat yon tatlo ginagamit namin. So, depende nga sa laba, diba? So, usually yon pag fall and winter, kapag marami kaming damit na sinusuot. Kasi kailangan layers ang suot mo para hindi ka lamigin. Pero ngayon, spring na, lalo na sa summer, mas konti lang yung lalaban. So, mas less na lang yung gagamitin namin na washer and dryer, mas tipid, di ba? So guys, tingnan nyo to, underground electrical cables. So yung mga ganito, makikita nyo dito sa amin, sa Vancouver, no, may mga painting sila. May mga either picture, painting, para maganda tingnan, di ba? So, parang ano na rin siya, attraction. Dito rin sa Canada, lagi kayo may makikitang ganyan. Yun yung fire, hydrant. Just in case may sunog, so, mas madaling access ng water yung mga fire truck. Yan. Hello guys ulit. So, ngayon, kukunin na namin yung dinryer namin kanina. So, after an hour, babalikan na namin yung mga damit. So, yun na. After nun, uwi sa bahay, titiklopin. Yun. That's it. Sige, see you mamaya ulit. Bye!
ayan, tuyo na. Titiklopin na lang to. Maganda dito kasi lalo na pag winter, hindi ka pwede magsampay sa labas. So, importante talaga na may dryer. Kasi pag sa loob naman sinampay, makukulog naman. So, hello guys! So, finally natapos na namin yung paglalaban namin. Siguro inaabot rin ng 2 hours. Kasi 1 hour yung dryer, 30 minutes yung washer. Tapos in between pa, yung mga in-betweens. Yun, tapos na yun. So, ginagawa namin yun once a week, yung paglalaban namin. Para hindi sobrang dami. Kasi pag 2 weeks, sobrang dami na nun. So, kukulangin na yung machine, yung washer doon sa laundry area. So, thank you guys sa pagsama sa akin sa 2 days off ko. Salamat guys din sa panonood ng video namin. And hopefully, next time ay makita ko ulit kayo dito sa aking channel. And please po, if nagustuhan niyo po yung video namin, please like po, comment, share, and subscribe po. And see you again next time. Okay, bye. God bless.